Papadudot, hindi naman tipikal ang istorya ko na katulad ng ibang binabasa mo na sobrang complicated or tragic. Simpleng istorya lamang ang ibabahagi ko sa inyo na maaaring makapag-inspire ng iba na naiipit o naipit na sa sitwasyon na tulad ng sa akin. Samantala, nahihiya akong pabanggitin pa ang buo kong pangalan kaya tawagin niyo na lamang po ako bilang Warren. 33 years old at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa tire factory sa Pampanga. Papadudot, ang storya ko ay nagsimula noong bagong graduate ako sa college sometime in 2002. Sinuwerte ako at nakapunta sa Macau kung saan ay nakapagtrabaho ako bilang cellphone housing maker. Maayos naman ang buhay ko sa Macau. At kahit papaano ay nakapag-ipon naman ng pera pampadala sa aking magulang at 2 kapatid. Sa ikalawang taon ko sa Macau, doon ko nakilala si Kairela. Kapwa ko Pilipino si Kairela pero mula siya sa Batangas. Hindi siya kagandahan pero meron siyang katangian na talagang nagpapa-attract sa akin. Kaya sa madaling salita ay niligawan ko siya. Samantala hindi ako ang tipo ng lalaki na malakas ang kumpiyansa kaya't napakalaking challenge sa akin. Nalapitan si Kairela. Buti na lamang at naramdaman na rin pala ni Kairela na may gusto ako sa kanya. Pero hindi ko ine-expect na gusto din pala niya ako. At yun nga papadudot, naging kami ni Kairela at naging madalas ang pagsasama namin. Katulad na lamang isang araw. O Warren, sinong hinihintay mo dito? Tanong sa akin ang kaibigan kong si Digo nang mapadaan siya sa meeting place namin ni Kairela. Hinihintay ko si Kairela. Sabi niya kasi magkita raw kami ngayon dito. Ikaw? Papunta sa Hot Meals vending machine, malapit lang dito. Alam mo na, mas matipid kung sa vending machine ako bibili kaysa kumain pa sa fast food. Sagot niya. Kumusta naman yung relasyon ninyo ni Kairela ha? Pagbabago niya ng usapan. Eto, araw-araw ko siyang minamahal. Proud na proud akong sabihin yon sa aking kaibigan. Talaga? Naku, ang lakas pala ng tama mo sa babaeng yun ha? Natatawa niyang sabi sa akin. Pero seryoso, Warren. Ano bang nakita mo kay Kairela at parang patay na patay ka sa kanya? Curious pa niyang tanong. Sabihin na lang nating nahuli niya agad ang puso ko. Sabi ko. Sus, sa totoo lang napapaisip talaga ako kung may taste ka ba pagdating sa babae. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yun samantalang di naman siya kagandahan? Mukha naman siyang bakla, pangasar pa nito kay Kairela. Bilang boyfriend, aaminin ko na naiinis talaga ako kay Digo. Kung makapanglait ka naman dyan, akala mo napakagwapo mo ha. Nahiya naman ako sa balat mo. Pagtatanggol ko. But knowing Digo, mapangasar talaga ang lalaking yon. At sanay na ako sa kanya. Teka, ilang buwan na ba kayo ni Kairela? Magte 10 months na rin. Sagot ko sa tanong niya. Pero alam mo pare, buo na ang desisyon ko na siya talaga ang pakakasalan ko. Digo, malakas ang kutob ko na kami talaga ang tinadhana ni Kairela para sa isa't isa. Excited ko namang sabi. Kung sa bagay, napapansin ko nga na talagang mahal mo yung girlfriend mo. Biruin mo madalas kayong kumakain sa labas at manood ng sine. Halos araw-araw yata magkasama kayong dalawa. Puna ng kaibigan ko. At saka Digo, alam mo ba? Nagbukas kaming dalawa ng bank account para sa aming dalawa. Balita ko pa sa kanya. Napataas ng kilay si Digo. Ano? Seryoso ka ba? Oo, nagbukas kaming pareho ng bank account para doon namin iipunin yung savings namin para syempre sa kinabukasan namin. Paliwanag ko. Napapailing na natatawa lamang ang kaibigan ko nung mga sandaling yon. Abang, swerte naman pala ni Kairela sa'yo kung ganon. Pahabol pa niya.
Isa si Kairela talaga sa mga magagandang bagay na dumating sa akin. Simula na makapagtrabaho ako dito sa Macau. Alam mo ba, matapos lang yung contract namin ni Kairela ay magpapakasal na kami pag uwi namin sa Pilipinas. Gusto nga ni Kairela sa Batangas kami ikasal. Napangisi lamang ang aking kaibigan. Naku Warren, bastang masasabi ko lang sa iyo ay good luck. Makahulugan niyang sabi sa akin pero hindi ko yon pinansin. Samantala papadudod sunod ang layaw sa akin ni Kairela. Lahat ng gustuhin niya ay ibinibigay ko sa kanya. May pagkakataon pa ngang nagdesisyon kaming magbukas ng bank account para sa aming dalawa dahil noong mga panahong yon ay desidido na akong siya ang pakakasalan ko. Pero papadudot hindi ko ine-expect noon na sa kabila ng pagmamahal ko kay Kairela ay may madidiskubre akong lihim tungkol sa kanya na siyang nagpasakit ng damdamin ko. Hindi ko makakalimutan na noong nagpasya kong dalawin si Kairela sa kanyang inuupahang kwarto ay nadatnang ko siyang may kahalikang lalaki. At ang lalaking yon ay walang iba kundi ang aking kaibigang si Digo. Kairela, Digo? Anong ibig sabihin ito? May relasyon kayong dalawa? Wika ko habang nanginginig na sa galit ng mga oras na yon. Warren, I'm sorry. Ang nasabi na lang ni Kairela sa akin. Samantala'y sinugod ko si Digo at inundayan ang suntok sa sobrang galit. Walang yakang lalaki ka? Agad namang umawat naman ang girlfriend ko. Warren, tama na. Huwag mo nang suntukin si Digo. Pagmamakaawa niya sa akin. Maawa ka sa akin Warren, nakikiusap ako. Wika ni Digo na halos mapuruhan ko na ang muka dahil sa sobrang panununtok ko. Tama na Warren, ano ba? Nagmamakaawa na ako sa iyo. Sa pagkakataong yon ay yumakap na sa akin si Kairela. Mula sa akin likuran at pilit niya akong inilalayo sa nakahandusay ng si Digo. Nagdurugo na kasi ang halos buong muka ng kaibigan ko. Ang lakas ng loob ninyong lokohin ako? Ano bang ginawa ko masama sa inyo para gawin niyo sa akin to? Ano? Sumagot kayo. Wika ko pagkatapos ay buong lakas akong kumawala sa pagkakayakap sa akin ni Kairela mula sa likuran. Magpapaliwanag kami Warren. Ngunit hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Digo nang kinontra ko na siya kaagad. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ano pa bang ipapaliwanag ninyo ay huling-huli ko kayo sa aktong naghahalikan. Ang bababoy ninyo. Pilit namang nagsalita si Digo kahit nagdurugo ang kanyang mga labi. Warren, patawarin mo kami ni Kairela. Pero ano? Sasabihin niyo sa akin na nagmamahalan kayong dalawa? Ganon ba, Digo? Oo, Warren. Nagmamahalan kami ni Digo. Pag-amin naman ng aking girlfriend. Anong klase kang babae Kairela? Naging mabuti naman akong boyfriend sa iyo ha. Napakasama mo. Sigaw ko sa aking girlfriend. At ikaw naman Digo, pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kaibigan. Naging mabuti naman ako sa iyo. Pero pagtataksilan niyo lang pala ako ng girlfriend ko. Hindi ko kayo mapapatawad na dalawa. Warren, sorry. Sa pagkakataong yon ay umiyak na si Kairela. Siguro'y dahil na rin sa nakokonsensya siya sa mga kasalanan niya. O di kaya ay dahil sa natatakot siya na baka magdilim ang paningin ko sa kanila. Sige, kung mahal mo ang lalaking yan, edi sige maghiwalay na tayo. Pinapalaya na kita. Hindi kita kailangan Kairela. Hindi ko kailangan ng isang madumi at taksil na babaeng katulad mo. Sigaw ko pa sa aking girlfriend. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa iyo lahat ng ibinigay mo sa akin. Agad naman akong nagsalita pagkatapos sabihin niyo ni Kairela sa akin. Sige, ibalik mo sa akin lahat ng ginastos ko sa iyo. Yung tungkol sa bank account nating dalawa, hatiin nating dalawa yun. Hindi ko na rin kayo guguluhin. Warren, wika pa niya habang sinusubukan niyang hawakan ng braso ko. Ngunit agad kong iniwas yon. Huwag mo kong hawakan. Lumayo ka sa akin, nakakadiri ka. Ang sabi ko pa kay Kairela.
Sa puntong yon ay sumagi lahat sa akin ang lahat ng kapintasan niya. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako natauhan. Bakit ba ako umibig sa isang katulad mo? Hindi ka naman maganda eh. Mukha ka namang bakla at saka ano bang nagustuhan ko sa iyo samantalang hindi ka naman nagsisipilyo ng ngipin. Tapos ang baho pa ng hininga mo. Ewan ko ba kung bakit nagtsatsaga ako sa iyo. Sige kay Rela. Kung sa kanya ka masaya, edi sige magsama kayong dalawa. Total naman bagay kayong dalawa kasi pareho kayong pangit. Galit na sabi ko kay Rela bago ko sila iniwanan. Ngunit papadudot pagdating sa tinutuluyan ko ay buong araw akong umiyak. Hindi ako nakatulog noon kaya pagdating ko sa trabaho para akong wala sa sarili. Napagalitan pa nga ako ng supervisor kong makawis pero tinanggap ko yon. At pagkatapos ng trabaho ay tumungo ako sa isang bar at doon nagpakalasing. Papadudot masakit sa akin na makitang pinagtataksilan ako ng girlfriend ko. At hindi ko rin matanggap na kasama sa pagtataksil ni kay Rela ang kaibigan kong si Digo. Pinagkatiwalaan ko ang lalaking yon at minsan kasi kapag may trabaho ako ay si Digo ang pinapakiusapan kong sumama kay Rela dahil mag-isa lamang ito sa apartment namin. Yun ang naging pagkakamali ko dahil hindi ko akalain na parang kumuha ako ng batong ipupukpok sa ulo ko. Sa kabilang banda ay madali ko ring nakalimutan si Rela. Siguro dahil sa hindi ko rin naman siya lubos-lubusang mahal. At noong araw na mahuli ko siyang nagtataksil sa akin ay nakita ko ang mga imperfections niya. Nariyan yung napagtanto ko na nagpakahibang ako sa isang babaeng mukhang bakla. Loko kasi yung mga kaibigan ko sa factory na nagsasabi noon sa akin na wala raw akong taste sa babae dahil kahit daw sa pangit ay pumapatol ako. Nung una talaga ay hindi ko pinapansin yon pero noong naghiwalay kami ay doon ko na realize na totoo nga at natauhan ako. Kaya't maluwag ko na rin tinanggap ang katotohanan na wala na kami ni Rela. Samantala pagkatapos ng kontrata ko sa Macau ay nag-decide na akong huwag nang i-renew ito at bumalik na lamang dito sa Pilipinas para dito magtrabaho. Pinalad naman akong makapasok sa isang paggawaan ng gulong dito sa Clarkfield, Pampanga. Papadudod, sinwerte ako na matanggap dito dahil agad akong na-promote bilang supervisor. At napakaganda ng working relationship namin dito. Sa kabilang banda ay marami mga babaeng kapwa ko empleyado ang nagkakagusto sa akin. Siguro dahil magaling ako sa pagbabasketball at maganda ang pangangatawan ko dahil sa regular akong nagji-gym. Kaya nila ako napapansin. Patuloy silang nagpaparamdam ng pagtingin pero hindi ako naging interesado sa kanila. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko ang isang babaeng magiging parte pala ng aking buhay. Alam mo ba yung latest? Biglang tanong sa akin noon ng office mate kong si Dulce. Na-curious naman ako sa kanyang tanong. Hindi ano bang latest? Meron tayong bagong babaeng empleyado. Fresh from Japan. Galing siya sa sister company natin doon. Inform niya sa akin. Talaga? Nasa na siya? Gusto kong makita noon ang sinasabi niyang bagong empleyado. Ewan ko ba pero nung sandaling yon ay nakaramdam ako ng excitement na makita ang bagong empleyado. Anong pangalan niya? At saka anong itsura niya? Mensa Yamamoto ang pangalan niya. In fairness, cute siya. Yun nga lang chubby siya pero kahit na gano'n maganda pa rin naman. O yan na pala si Mensa. Halika Warren, ipakilala kita sa kanya. Wika ni Dulce pagkatapos ay hinila niya ako palapit kay Mensa. Mensa, pinapakilala ko nga pala sa iyo si Warren. Isa sa mga makakasama mo sa department natin. Warren siya si Mensa isang Japanese. As in half Japanese, half Pinay. Ang sabi pa ni Dulce. Nice to meet you Warren. Nakangiting wika ni Mensa sa akin. At tila ba masayang-masaya na makilala ko. Ako rin Mensa, masaya ako na nakilala kita. Balik ko naman sa kanya.
Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, sa Japan lumaki si Mensa pero fluent naman siya sa Tagalog. Dagdag impormasyon pa ni Dulce tungkol sa aking newly found friend. Oo, fluent ako sa wikang Filipino kasi tinuruan ako ng nanay ko na magsalita ng wika natin, ang sabi pa ni Mensa. Mabuti naman kung ganun. Anyway, kumusta naman ang buhay sa Japan? Tanong ko sa kanya. Ayun, okay naman. Masyado lang mataas ang bilihin sa Tokyo. Kasi alam mo na maraming taong naninirahan kaya ganun. Sagot niya. Ilang taong ka na nagtrabaho sa sister company natin sa Japan? May 4 na taon na rin akong nagtatrabaho doon. Bago ako nag-transfer dito sa Pilipinas. Magiliw niyang sagot sa akin. Oh, that's nice. At least, hindi na biro ang experience mo sa company natin. Anyway, consider me as one of your friends. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha? Sabi ko sa kanya kasi gusto kong maging komportable siya sa akin. Nga pala, may kasabay ka na bang mamayang mag-lunch? Actually wala pa akong kasabay. Siguro sasabay na lang ako kina Dulce. Napangiti naman ako. Kung gusto mo sabay na lang tayong mag-lunch tapos ililibre kita mamaya. Pag-aaya ko sa kanya. Wow, that's nice. Ang swerte ko pala sa iyo kung ganon. Sige, sasabay na ako sa iyo mag-lunch mamaya. Masayang tugon ni Mensa sa akin. Papadudot agad akong nabighani kay Mensa. Kahit na lumaki siya sa Japan ay marunong pa rin siyang magsalita ng Tagalog. Napakabait niya, papadudot, at kahit medyo malakas siyang kumain at chubby, napakaganda pa rin niya. Sa paglipas ng panahon ay naging magkaibigan kami ni Mensa. Naging close kagad kami dahil halos pareho kami ng interest at hilig. Madali ko rin siyang naka-vibes. Dahil na rin sa swak na swak ang personalities naming dalawa. Samantala ay hindi ko maiwasang ikumpara si Mensa kay Rela. At masasabi kong milya-milya ang layo ni Mensa sa ex ko. At sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya hayon, papadudot. Ako na ang gumawa ng mga moves para mahulog din ang loob niya sa akin. Desidido akong mapalapit ng husto kay Mensa. Dahil noon pa lang, alam ko nang siya ng babaeng perpekto para sa akin. Papadudot, nagpatuloy ang closeness namin ni Mensa. Pero lingid sa kaalaman niya noon, ay patuloy sa pag-usbong at paglalagablab ang pagmamahal ko sa kanya. Yun nga lang ay hindi ko may pagtapat noon kay Mensa ang totoo. Kasi nga madalas akong atakihin ng pagkatorpe. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang totoo hanggang sa dumating din yung araw na nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama at magkausap ng personalan ni Mensa. Tandang-tanda ko pa noon. Nag-celebrate kami ng birthday ng aming boss kung saan ay maraming pagkain at inuming hinanda. Halos lahat sila ay nag-uunahan sa videoke habang kami ni Mensa ay masaya lamang na nagkwekwentuhan sa isang sulok. Ang saya-saya ng mga kasama natin, no, Mensa? Wika ko habang pinagmamasdan ng mga office mates namin na nagkakasiyahan. Oo nga talagang bigay todo sila sa pagbirit. Lalo na yung si Dulce. Anyway, malapit nang magpasko. Ano na ang plano mo? Saan ka magse-celebrate ng Christmas? Tanong niya sa akin. Actually, nagbabalak akong bumalik ng probinsya para makasama ko yung mga kapamilya ko. Ewan ko ba pero parang na-excite ako ngayong darating na Pasko ang sabi ko sa kanya. Naku, ibig sabihin yan may paparating na swerte sa'yo. Natuwa naman ako sa aking narinig mula kay Mensa. Sana lang Mensa, magdi lang anghel ka sana. Ikaw, anong gagawin mo ngayong Pasko? Uuwi ka ba ng Japan? Actually pupunta ng Pilipinas yung mga kapamilya ko kaya dito lang ako. Tugon niya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Para naman madalaw kita sa araw ng Pasko. Alam mo kasi Mensa, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Kaya magiging masaya ang Pasko ko kapag nagkasama tayo.
Ang sabi ko pa sa kanya. Ganun ba, Warren? Well, nakakataba naman ang puso na malaman na meron pala akong kakayahang magpasaya ng ibang tao. Natutuwa niyang balik sa akin. At this time ay inudyokan na ako ng aking sarili na ipagtapat na sa babaeng kaharap ko ang totoo. Mensa, may sasabihin sana ako sa iyo. Kaso nahihiya ako. O teka, bakit ka naman nahihiya? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Sabi niya at para bang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Na okay lang na magtapat ako sa kanya. Mensa, I love you. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanya ang nasa loob ko. Ha? Anong sabi mo? Mahal mo ako? Hindi niya makapaniwalang tanong sa akin. At kahit na medyo madilim sa paligid ay nakita ko nag-blush siya. Mahal kita, Mensa. Alam mo ba, 6 months na akong may pagtingin sa'yo. Akala ko simpleng paghanga lang itong nararamdaman ko pero sa bawat araw na lumilipas na kasama kita, I think in love na ako sa'yo. Pagtatapat ko. Warren, paano ka nakakasiguro sa mga nararamdaman mo sa akin? O sisa niya. Sigurado ako sa mga nararamdaman ko. Kung itatanong mo naman sa akin kung ano bang nakita ko sa iyo, bakit kita minahal, ang sagot ko dyan basta lang kitang minahal. Hindi ko ma-explain pero masaya ako sa feeling mo. Medyo nalungkot ako nang makitang nag-aalinlangan pa siya sa akin. Pero Warren, hindi ba masyadong mabilis sa mga pangyayari? Tanong pa niya sa akin. Ngunit gusto kong iparating sa kanya na totoo ang aking nararamdaman. I admit na medyo mabilis nga ang mga pangyayari. Kaya hindi pa ako umaasa ng sagot mula sa iyo. I'll give you time to think, Mensa. Ang sa akin lang malaman mo kung ano ang nasa loob ko, sa loob ng dibdib ko. Sana wag mong masamain pagpapatuloy ko, hoping na magkaroon siya ng confidence sa akin. Ngumiti naman si Mensa bago nagsalita. Huwag kang mag-alala, Warren. Okay lang sa akin yun. Nanaig muna sa amin ang ilang minutong katahimikan. Dahil nakuha ni Dulce ang aming atensyon nang kumanta siya ng If You Ask Me To ni Celine Dion. Mensa, gusto ko rin iparating sa iyo yung intensyon kong manligaw sa iyo sa mga susunod na araw. Sana'y payagan mo ko. Wika ko kay Mensa pagkatapos naming pakinggan ang magandang awitin ni Dulce sa videoke. Oo naman, pinapayagan kitang manligaw sa akin. Wala namang masama dun Pahayag pa niya. Salamat ha, di bale papatunayan ko sa iyo. Nasinsira ko sa iyo. Papatunayan ko sa iyo na hindi ka magsisisi kapag sinagot mo ko. Paniniguro ko pa sa kanya. Papadudot nang malaman ni Mensa ang totoo kong nararamdaman ay hindi naman niya ako diniscourage, ngunit hindi rin niya inacknowledge. Sa madaling salita ay dinedma lamang niya ako noon. Pero despite of that ay nanatili pa rin kaming magkaibigan. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko kay Mensa ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para suyuin siya. Lagi ko siyang binibigyan ng chocolates, mangga at kung ano-anong pagkain na naipupuslit ko sa bahay namin galing sa balikbayan kong tiyahin. Papadudot inaamin ko na mababaw lang ako. Sapat na sa akin ang pamamaraan kong yon. Kahit makausap, makasama o makatawanan ko lang si Mensa ay masaya na ako. Naisip ko nga na hindi na kailangang maging kami. Basta ganito lang palagi ang setup namin. Pero syempre umaasa pa rin ako na isang araw ay mapapasagot ko na rin si Mensa. Kaso papadudot, akala ko ay magkakaroon din ng bunga ang pagtsatsaga ko. Pero isang araw, gaano mo ko kamahal, Warren? Handa ka bang tanggapin kung anuman ang pagkatao o nakaraan na meron ako? Seryosong tanong niya sa akin. Oo naman, Mensa. Tanggap kita maging sino ka man. O anuman ang nakaraan mo. Ang wika ko sa kanya. May anak na ako, Warren Revelasyon niya sa akin. Ha? Talaga? Ang sabi ko.
Aaminin ko, Papa Dudut, na nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Pero at that point ay hindi naman mahalaga sa akin kung may anak na siya o wala. Ang importante lang naman sa akin ay mahal ko siya at handa kong tanggapin anuman ang baggage na meron ng nakaraan niya. Pasensya ka na kung nilihim ko sa iyo ito, pero disgrasyada ako. Lalaki, Dante ang pangalan niya. Kasalukuyan siyang nasa pangangalaga ng mga magulang ko sa Japan. Ngayon, kung itatanong mo naman kung bakit ako nagkaanak, Warren, naaminin ko sa iyo. Naging mapusok ako nung kabataan ko. Ngayong alam mo na, Warren, ang totoo, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang panliligaw mo sa akin? Balungkot niyang wika sa akin. Sa totoo lang wala namang nagbago sa mga nararamdaman ko sa iyo kahit na sabihin mo pang single mother ka. Mahal pa rin kita. At sa totoo lang mukhang mas minahal pa kita, Mensa. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, tanggap ko ang nakaraan mo. Handa akong tanggapin ang anak mo. Mensa, mahal na mahal kita. Kaya handa ako maging masaya lang kayo ng anak mo. Pagbibigay ko ng assurance sa kanya. Alam mo, Warren, isa yun sa mga dahilan kaya nag-alinlangan akong sagutin ka. Natatakot kasi ako na kapag nalaman mo magalit ka sa akin at iwanan mo lang ako. Pag-amin niya sa akin. Pero sinabi ko naman sa iyo na okay lang sa akin ang lahat. Sasagutin mo na ba ako? Nanatiling malungkot ng ekspresyon ni Mensa. Warren, tatapatin na kita ha. Pero hindi pa ako handang sagutin ka. Naguguluhan pa kasi ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Ayaw ko namang magpadalos-dalos ng desisyon sa ngayon. Kasi trabaho muna ang priority ko. Sana maintindihan mo ko, aniya. Siyempre nalungkot naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Pero kailangan kong tanggapin ang desisyon niya. Naintindihan ko, Mensa. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi kita ini-encourage na maghintay sa akin. Huwag mo lang ituon sa akin ang sarili mo. Kung makakahanap ka pa ng mas deserving na babae kesa sa akin di okay, dagdag pa niya. Mensa, alam ko at nararamdaman ko na ikaw na yung babaeng matagal ko nang hinihintay. Alam kong tayong dalawa para sa isa't isa. Kaya sinasabi ko sa iyo, handa akong maghintay sa kasagutan mo. Basta hindi ako titigil sa panliligaw sa iyo. Gagawin ko pa rin ang lahat para makita mong deserving ako para sa pagmamahal mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Handa ako maghintay sa kanya kahit pa pumuti na ang lahat ng mga buhok ko. Samantala ipinagpatuloy ko lamang ang panliligaw at pag-ibig ko kay Mensa kahit na wala akong kasiguraduhan kung kailan niya ako sasagutin. Ngunit isang araw ay dumating din ang aking pinakahihintay na moment. Ano, Mensa? Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos naming mamasyal sa mall at manood ng sine. Oo, grabe, super nag-enjoy ako. Nga pala, salamat ha. Natutuwang wika ni Mensa. Napangiti naman ako. Alam mo, napapansin ko kanina. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Agad naman siyang nagsalita. Marami kasi akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. Unang-una, yung pagdating mo sa buhay ko. Actually, simula nang dumating ka sa buhay ko nagkaroon ako ng saya at kakaibang kulay at sigla ang buhay ko. Aniya. Natuwa naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Ako rin naman binigyan mo rin ng kahulugan ng buhay ko. Siya nga pala, kumusta pala si Dante? Ayun, ayos naman. Araw-araw lalong sumisigla ang anak ko. Natutuwang sagot pa ni Mensa. Well, napaka-energetic na bata ni Dante. Puri ko naman sa kanyang anak. Kanino pa magmamana kundi sa iyo? Natatawa niyang balik sa akin. Kung sabagay, parang anak na ang turing ko dyan kay Dante. Oo nga super close nga kayong dalawa. Ang sabi pa ni Mensa. At saka napapansin mo ba? Dahil sa closeness ninyong dalawa ng anak ko nagiging kamukha mo na siya. O pero biro, nagiging magkamukha na kayong dalawa. Natatawa pa niyang dagdag sa akin. Tumawa din ako. Oo nga, napapansin ko.
Para na nga kaming magtatay eh. Sabi ko pa. Alam mo, gustong gusto ka ng anak kong maging tatay. Talaga? Well, willing ako maging second father ni Dante kung gugustuhin mo. Natutuwa akong sagot kay Mensa. Gusto mo ba talaga? Panunubok pa niya sa akin. Sagutin mo na kasi ako, Mensa. Ano? Ano na ba ang standing ko sa'yo? Curious na tanong ko sa kanya. Sabihin na nating na-meet mo na ang expectations ko. Medyo pakipot na wika pa ng nililigawan ko. So ibig sabihin ba niyan, sinasagot mo na ako? Tumango naman si Mensa bilang sagot. Oo, Warren, sinasagot na kita. Aniya. Napayakap ako sa aking bagong girlfriend. Naku, salamat Mensa. Grabe, hindi ako makapaniwala na sinagot mo na ako. So it means tinatanggap mo rin ako bilang asawa mo. Teka, ang bilis naman yata, Warren. Natatawa niyang wika. Mabilis lang kasi ako at saka mukhang doon rin naman tayo hahantong eh. Paniniguro ko. Kung sabagay, yun din ang nafe-feel ko. Pero Warren, mamanhikan ka muna sa mga magulang ko ha. Segunda niya sa akin. Oo naman, gusto mo ba gawin kong style yung pamamanhikan ng mga Hapon? Proud at confident kong wika. Naku, maganda yan. Sigurado akong magkakasundo kayo ng tatay ko. Masaya si Mensa dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking magmamahal sa kanya. Alam mo Warren, nagpapasalamat ako sa Diyos at ibinigay ka niya sa akin. Alam mo ba, hindi na ako maasa noon na may lalaking magmamahal pa sa akin kasi alam mo na, single mom ako. Pero mabait talaga ang Diyos, no? Kaya ang swerte ko talaga. Naku, talagang swerte ka sa akin. Saan ka ba makakakita ng lalaking bukod sa gwapo, matalino, masipag, mabait, mapagmahal, romantiko at may stable pang trabaho, kumbaga nasa akin ang lahat. Ano pang hahanapin mo, hindi ba? Confident kong sabi sa kanya. Natawa ulit si Mensa sa aking confidence. Hindi ka rin mahangin na Warren, pero in fairness, tama ka. Pagsang-ayon din niya sa akin. Ikaw naman love, masaya lang kasi ako ngayon, kaya ako ganito. Mensa, I love you. Wika ko sa kanya. Pagkatapos ay pinagsaluhan namin noon ng isang mainit at punong-puno ng pagmamahalan na halik. Papadudot yun na nga ang naging umpisa ng busilak na pagsasama namin ni Mensa. Naging magka-vibes kami ng anak niya na si Dante na kinalaunan ay parang nagiging kamukha ko na nga. Sa ngayon din ay meron na kaming anak ni Mensa na pinangalan naming Geraldine. Papadudot sa ngayon ay masaya kami ni Mensa sa buhay namin at wala na kaming mahihiling pa. Papadudot sana'y may bahagi mo ang aming kwento sa iyong mga masusugid na tagapakinig. Dahil gusto kong ipahatid sa iba na hindi importante ang nakaraan ng bawat isa sa atin. Ang importante ay kung ano ang pagbabagong nagawa sa iyo ng nakaraan at kung ano ang pakikitungong ibibigay mo sa sino mang iyong makakasama. Ang nakaraan natin ay nakaraan na po. Huwag sana itong maging basihan natin sa pagkilatis ng pagkatao ng isang individual. Muli ay maraming salamat Papa Dudut and more power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Warren. Una sa lahat, congratulations sa inyong Warren at Mensa sa inyong napakagandang kwento ng buhay. Tama nga ang kasabihan na kapag may nawala sa iyo ay may darating na mas better kesa sa nauna mo. Obviously ay hindi para sa iyo si Kyrella. At buti na lamang at nadiskubre mo kaagad ang kanyang ugali dahil kahit papaano ay madali sa iyo ang pag-move on. Samantala ang true love ay isang pagmamahal na handa mong tanggapin kung anuman ang nakaraan na meron ng taong iyong iniibig. True love ang nararamdaman mo kay Mensa sapagkat hindi mo lang siya minahal, kundi in-embrace mo pa ang kanyang nakaraan at minahal mo rin ang kanyang anak. At tingin ko naman ngayon ay masaya kayo ni Mensa sa inyong buhay mag-asawa. Muli maraming salamat Warren sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng pag-ibig sa Papa Dudut YouTube channel sa ating Papa Dudut Stories
God bless and always take care. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para po sa araw-araw na upload namin ni Kaistorya ng mga nakakatakot na kwento. Likewise, hanapin din po ang Gianna Vlogs. Para po yan sa aming weekly family vlogs. Makikilala niyo po ako ng personal. Si Gian at Gianna, si Kite at si Jem sa aming pong Gianna Vlogs. Sana po ay suportahan niyo din po yung channel na yan. Dear Papa Dudut, mahirap ang sitwasyon ng isang relasyon kung ang isang kapartner o kasintahan ay mapang-abuso at manloloko. Kahit na mahal mo pa siya ay mapipilitan ka ring sumuko dahil hindi mo na kaya pang tiisin ang sakit. May pagkakataon din na unti-unti ka nang magigising sa katotohanan at mawawala ang iyong pag-ibig sa kanya. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dali. I'm 29 years old of age at sumulat ako sa inyong programa dahil meron po akong gustong ibahagi sa mga taga-pakinig ninyo. Way back 2008 pa po itong pangyayaring ito sa buhay ko. 16 years old pa lamang ako noon. Malapit na po ako magtapos noon ng high school nang makilala ko si JM. Hindi po niya tunay na pangalan. Si JM ay isa sa mga manliligaw ko na pumukaw ng aking pansin. At dahil nasa kanyang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki ay hindi na ako nagdalawang isipan na sagutin ko siya ng oo. Papa Dudut, naging masaya ang relationship namin ni JM. Hanggang minahal ko siya ng todo-todo na umabot pa sa pagsuway ko sa mga magulang ko. Nang mga panahong yon ay pinagbawalan kasi ako ng magulang ko na makipag-boyfriend dahil bata pa ako pero sinuway ko sila. Tumakas ako ng tumakas para lamang makipagkita kay JM. Pero hindi naglaon ay nabuking din ng mga magulang ko ang totoo. Nung una ay tutol na tutol ang mga magulang ko kay JM. Pero paglipas ng ilang buwan ay wala rin silang nagawa kundi tanggapin ng boyfriend ko. Papa Dudut, ramdam na ramdam ko naman kay JM na mahal niya ako. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang pagtaksilan niya ako. Ngunit isang gabi, isang balita ang magpapabago ng lahat. Nasa labas ako noon at pauwi na sana ng bahay nang makasalubong ko si Gail. Dali, buti naman at nakita kita. Salubong sa akin ang aking kaibigan. Hiwalay na ba kayo ni JM? Tanong pa nito sa akin. Hiwalay? Hindi Mariing kong pagtutol sa sinabi niya. Bakit naman kami maghihiwalay ni JM nagmamahalan kami? Maayos naman ang relasyon namin. Kung ganon, other woman pala ni JM si Let, napapailing na wika ni Gail. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong sabi mo? May relasyon ang boyfriend ko at yung babaeng maharot na yon? Oo sis, ang sweet-sweet nga nila noon Nung nakita ko kaya akala ko break na kayo. Yun pala hindi. Sagot nito. Nanlumo ako sa aking narinig. Nanghina ang aking buong katawan. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yon ni JM. Kasi iba ang pagkakakilala ko sa aking boyfriend. Hindi kasi siya yung tipo ng lalaking manluloko ng babae. Bukod sa nararamdaman ko naman na sincere siya noon sa panliligaw sa akin. At kahit natutol pa ang mga parents namin ay pinaglaban pa rin niya ang aming pagmamahalan. Kaya naman hindi ko akalain na pagtataksilan ako ng ganon ng aking boyfriend. Baka naman magkaibigan sila tapos inakala mong naglalambingan na sila. Nagbabaka sakali pa rin ako noon na mali ang nakita ng kaibigan ko. Ano ka ba? Kahit na magkaibigan pa sila,
hindi sapat yon na mag-holding hands at maglambingan kasi masagwa. Lalo na't alam ng marami na may girlfriend na si JM. At ikaw yun. Sa sinabi niyo ni Gail ay mukhang hindi na nga mababago pa ang katotohanang niloloko ako ng aking boyfriend. Depressed nga ako nitong mga nagdaang linggo dahil sa tambak na projects tapos dumagdag pa to. Patamlay kong sabi sa aking kaibigan. Bakit hindi mo tawagan si JM para magkaalaman na? Suhestyon pa ni Gail. Mingalang ako ng malalim. Wala ring saysay kung tatawagan mo pa si JM dahil lang doon. I-deny lang niya yon sa akin. Alam mo sis, dapat kausapin mo na yung boyfriend mo. Hindi sa nakikialam ako ha, pero dapat malaman ni JM na ayaw mong ginagawa niya yon. Sige ka, baka mamihasa yon. Payo sa akin ng aking kaibigan. Papadudot ng gabing yon para wala ako sa sarili ko na umuwi sa aming bahay. Hindi na ako naghapunan at sa halip ay dumiretso agad ako sa aking kwarto. At dito nagpa siya akong tawagan ng boyfriend ko para alamin sa kanya ang katotohanan. Bakit kayo magkasama ni Let kanina? Diretsahan kong tanong kay JM pagkasagot niya ng aking tawag. Anong magkasama? As expected ay feeling inosente ang aking boyfriend. Huwag ka na mag-deny pa. May nakakita sa inyo ni Let na magkasama. Naibulalas ko sa phone. Hindi ko na nagawa pang makapagtimpi papadudot. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko ay pilit niyang nililiko ang usapan. Teka, sino ba yung nagsumbong sa'yo ha? Yung mga kasis mo sa sorority? Hindi na mahalaga yun ngayon. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayo magkasama ni Let? Nawawala na ako ng pasensya ng gabing yon. Narinig kong huminga siya ng malalim sa phone. Okay, inaamin ko. Kasama ko nga si Let pero walang masama doon. Walang masama? Madalas daw kayong makita ni Let tapos ang sweet-sweet nyo raw. Walang masama doon? Mataas na ang emosyon ko, papadudot. Dali, kalma ka lang. Huwag kang magalit sa akin. Sabi ni JM na kalmado pa rin. Magkaibigan kami ni Let. Pero hanggang doon lang yon. Maniwala ka sa akin, ikaw lang ang mahal ko. Paniniguro niya sa akin. Paano ko magtitiwala sa iyo? Kung sinesekreto mo sa akin niyang pagkikita ninyo ni Let? Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga kaibigan ko hindi ko malalamang magkasama pala kayo ng babaeng yon kanina. Ang sabi ko. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa friendship namin ni Let. Pero wala talaga kaming sinesekreto, no? Wala kaming ginagawang masama. Madamdaming sabi sa akin ng aking boyfriend. Kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin. Dagdag pa niya. At dahil sa mahal na mahal ko noon si JM ay nagpa siya akong bigyan siya ng second chance. Basta sa susunod ha, sabi mo na sa akin ang lahat. At saka limitahan mo na yung pagkikita ninyo ni Let. Kasi naaasar talaga ako sa babaeng yon. Demand ko sa kanya. Sige, susundin ko yung gusto mo. Basta be, huwag ka nang magtampo sa akin ha. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Mahal kita, Dali. Pangako sa akin ng aking boyfriend. Papadudot madalas kong patawarin at bigyan ng chance si JM at binabaliwala ko palagi ang mga naririnig ko laban sa boyfriend ko. Siguro nagagawa ko yon kasi nga sobra ko siyang minamahal. At para maging tapat sa akin ang boyfriend ko ay ginawa ko ang lahat. Nagpakabuti akong girlfriend, naging maasikaso ako at binigay ko ang lahat ng gusto niya. Kaso papadudot, hindi pa rin naging sapat yon para makuha ko ang katapatan ni JM. Dahil isang araw ay may narinig na naman ako na magkasama ulit sila ni Let. Kaya nung uwian buong galit ko siyang hinarap. Magkasama na naman kayo ni Let kanina sa library? Bakit? Anong ginawa ninyong dalawa? Usig ko sa aking boyfriend. Dali naman. Akala ko ba nag-usap na tayo?
na pagkakatiwalaan mo ko. Kasama ko si Let kasi kami ang magka-partner sa report namin sa economics. Nag-research lang kami doon sa library. Sabi ni JM sa akin na ewan ko kung paniniwalaan ko o hindi. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng pwedeng maging partner? Bakit dun pa sa babaeng kinakaasaran ko? Hindi ako may gusto noon. Ang teacher namin ang nag-decide na kami ang pagpartnerin. Sagot pa ni JM. Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit ako nagsiselos ng ganito. Kahit anong sabihin sa akin ni JM ay parang hirap akong paniwalaan. Iba kasi ang intuition ko, parang may mali silang ginagawa. Kaya para tuluyan ng mawakasan Papa Dudut, ang pagsiselos na nararamdaman ko ay nagpasya na akong harapin si Let kinabukasan sa eskwelahan. Hindi ako yung tipo na babaeng palaaway pero handa akong ma-battle mode kung ang relasyon namin ni JM ang naapektuhan. Anong pag-uusapan natin ha Dali? Mataray na tanong sa akin ni Let. Ganito na ang tratuhan namin sa isa't isa simula noong high school freshman pa lamang kami. Hindi namin vibes ang isa't isa. At para kasing gusto niya akong patalbugan palagi kaya malayo ang loob ko sa kanya. Kaunti lang naman ang pag-uusapan natin. Mataray din na sabi ko. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasayangin ang oras mo sa walang kwentang tsismisan. Napataas pa lalo ang kilay ni Let. Tungkol ba kay JM? May utak ka rin pala, tama ka. Tungkol nga sa boyfriend ko ang pag-uusapan natin. Wika ko na may stress sa salitang boyfriend. Gusto kong ipamukha sa kanya na boyfriend ko yung nilalandi niya. Alam kong ikaw ang girlfriend ni JM, pero hindi pa siya natatapos ay pinutol ko na kagad ang kanyang sasabihin. Kung ganoon pala, bakit ka ba siksik ng siksik sa boyfriend ko ha? Kung alam mo na palang may girlfriend na si JM bakit nilalandi mo pa siya? Siyempre tulad ni JM ay magdi-deny ang bruha. Wala kaming masamang ginagawa ni JM, magkaibigan lang kami. Sige sabihin na nating magkaibigan lang kayong dalawa. Pero pangit pa rin tingnan kung palagi kayong magkasamang dalawa. Ngayon Let, kung ako sa'yo, dumistansya ka na sa boyfriend ko. Lumugar ka naman sa dapat mong kalagyan. Huwag mo nang landiin pa ang boyfriend ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Banta ko sa babaeng yon. For your information Dali, alam ko kung saan ako lulugar. At saka hindi ako malandi no, ang sabi pa ni Let. Kung ganun pala pues, huwag ka nang lumapit pa sa boyfriend ko kahit kailan. Sabi ko, gigil na ako ng mga oras na yon. Teka, bakit mo ba ako pinagsasabihan ha? Siguro boyfriend mo si JM pero girl, tandaan mo. Hindi siya parang panty na walang makakagamit kahit na sino no? In short, hindi mo siya pag-aari. Banad pa ng bruha sa akin. Di lumabas din ang totoo na mahilig kang gumamit ng panty kahit na hindi sayo. Ang landi mo talaga girl. Daig mo pa si Magdalena sa sobrang kakatihan. Galit na wika ko. Pero agad akong sinabunutan ni Let. Buti na lamang at mabilis ang flexes ko kaya natanggal ko kagad ang kanyang kamay sa aking buhok. Pagkatapos noon ay binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Huwag mo ko masasaktan-saktan ha. Babaeng malandi ka. Kasi hindi lang ako ang makakalaban mo. Banta ko sa babaeng yon. Matapang ka lang kasi kabilang ka sa isang sorority. Sigaw pa ni Let. Alam mo Let, kahit na manos pa tayo, wala ka pa ring laban sa akin. Anak ka ng higad. Galit din ang sigaw ko sa kanya. Sa pagkakataong yon ay natanaw ko si JM na nagmamadaling lumapit sa amin. Dali, anong ginawa mo kay Let? Galit din ang wika niya sa akin. Sinabihan ko lang naman yung babaeng yan na layuan ka. Sagot ko kay JM. Pero nainis ako sa aking boyfriend nang makita kong mas inalalayan si Let kesa sa akin. Ako ang girlfriend mo JM at hindi ang babaeng yan. Pero parang mas concerned ka pa sa babaeng yan. Himuto ko. Ikaw na nga dyan ang may kasalanan kay Let. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ng boyfriend ko sa akin. Sa susunod na awayin mo pa siya, mapipilitan ako makipaghiwalay sa iyo ha. Banta pa niya sa akin.
Pero dahil sa mahal na mahal ko noon ang aking boyfriend ay ako na lamang ang nagparaya at lumabas na talo. Umuwi ako sa bahay nang wala sa sarili. Pagkatapos ay pumasok ako kaagad sa aking kwarto at binuhos ko ang aking sama ng loob kay JM. Papadudot simula noon ay naging malamig na ang relasyon namin ni JM. Sinubukan ko siyang lambingin pero nanatiling baliwala ko sa kanya. Siyempre masakit yon para sa akin kaya madalas kong kausapin si JM pero deadma lang talaga siya sa akin. Dahil doon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak lamang papadudot. Daig ko pa ang tinotorture sa ginagawa sa akin ni JM. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay nagpakamartir pa rin ako. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong bumagsak ang kalooban ko dahil sa panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Agad itong napansin ng mga kaibigan ko kaya gumawa sila ng paraan para manumbalik ang saya sa puso ko. Isang araw ay dinala ako ng aking mga sorority friends sa isang bar. That time karamihan sa amin ay mga menor de edad pa. Pero dahil sa pag-aari yon ng kapatid ng isa sa mga kasis ko, kaya nakapasok pa rin kami. Bukod sa mukha na rin naman kaming mga nasa 18 years old pataas. Dali, ano ba? Cheer up naman dyan. Alam mo sis, huwag kang magmumukmuk dyan. Dapat nagsasaya ka ngayong gabi. Sabi sa akin ni Gail habang ina-uplift niya ako. Gail, hindi ko magawang magsaya ngayon. Matamlay kong sagot dahil inaalala ko pa rin noon ang panlalamig sa akin ni JM. Simula kasi nung lusubin at awayin ko si Let, ay hindi na ako masyadong kinikibupan ni JM. Alam mo yun, para ba siyang biglang nanlamig sa akin? Kwento ko pa sa aking kaibigan. Isa lang ang patunay niyan Dali, na totoong may namamagitan kina Let at dyan sa boyfriend mo. So ano? Nagkikita pa rin ba sila? Hindi ko alam. Tipid kong sagot. Parang gusto ko nang umiyak ng mga oras na yon. Masaya ka pa rin ba sa relasyon ninyo ni JM? Mahal mo pa rin ba siya kahit na binibigyan kanya ng sakit ng ulo? Tanong sa akin ni Gail. Kasi kung hindi na, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako habang hinahagod ni Gail ang aking likuran para ako'y kumalma. Basta sis, tandaan mo ha, hindi na uso ang martiran effect ngayon. Hindi lang naman si JM ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami diyang lalaki na masigit pa kaysa dyan sa boyfriend mo. Payo nito sa akin. Samantala hindi namin namalayan na may lalaking lumalapit sa amin. Hi Gail, bati ng lalaki sa aking kaibigan. Napalingon naman ako sa kanya. Matangkad, gwapong chinito ang lalaki at mukhang mayaman. Kung ang basihan ay ang suot niyang mga branded outfits and shoes. Ikaw pala MJ, ang tagal mo, kanina pa kitang hinihintay. Ang sabi ni Gail sa lalaki pagkatapos ay nagbeso ang dalawa. Dahil sa curiosity ko sa lalaki ay hindi ko na hinintay pang ipakilala ito sa akin ng aking kaibigan. Sino siya Gail? Tanong ko. Ako si MJ, pakilala ng lalaki. Kabrad niyo ako sa male counterpart ng kapatiran. Ewan ko ba papadudot pero bigla akong nabuhayan ng loob nang makita ko si MJ. Okay pero hindi kita matandaan ha, sabi ko pa sa lalaki. Hindi lang kasi ako active sa mga meeting ng kapatiran so you must be Dolly. Am I right? Sabi niya pagkatapos ay ngumiti sa akin. Very visible ang kanyang dimples sa parehong pisngi. Magaling ka rin manghula no? Natatawa kong sabi. Not actually. Nasabi na sa akin ni Gail na isasama ka raw niya para ipakilala sa akin. Reply ni MJ sa akin. Napatingin ako kay Gail. Aba balak pa akong i-match sa chinito cute niyang kaibigan. Anyway mabait naman niyang si MJ Dolly. I'm sure magkakasundo kayo. Assurance ni Gail sa akin. Pagkatapos ay nagkwentuhan na kami ni MJ. Actually masaya siyang kausap. May sense sa mga topic na sinisimulan niya.
and I learned a lot from him. Siya din yung tipo ng lalaking listener dahil kapag ako naman ang nagkikwento, nakikinig talaga siya sa akin. Meaning interesado talaga siya sa akin. Nang matapos ang night out ng mga magkakabarkada at nagsiuwian na ang mga karamihan kasama na si MJ, ay muli akong kinausap ni Gail. So sino sa tingin mo ang mas lamang? Si MJ o yung boyfriend mo? Curious na tanong niya sa akin. Teka Gail, minamatch mo ba ako dyan sa MJ na yan? Tanong ko. Napangisi naman ang aking kaibigan. Hindi naman, pero maganda na rin kung magsimula ka ng magkumpara ngayon, ang sabi pa niya. Napangiti na rin ako while thinking of MJ. I admit, mas cute si MJ kesa kay JM. Sagot ko naman. Oh, ayan ha. Sa'yo na nanggaling yan. Pagkatapos noon ay tumawa na lamang kaming dalawa ng kaibigan ko. Papadudod sa pagdating ni MJ sa buhay ko ay masasabi kong unti-unting nawala ang sakit sa dibdib ko na ibinigay sa akin ni JM. Bagamat hindi naman kami super close ni MJ noong una, pero masasabi kong nagkaroon ako ng pag-asang bumangon. Nabuo sa isipan ko na imbes na magmukmuk ako sa buhay kakaisip kay JM, ay dapat pahalagahan ko muna ang sarili ko. Naisip ko rin na gamitin noon si MJ para ipamukha kay JM na kaya kong maging masaya kahit na wala siya sa buhay ko. Oo, alam kong mali yun, pero yun lang ang naisip kong paraan para ma-realize ni JM ang lahat ng pagkakamali niya sa akin. Nagpatuloy ang coldness sa relationship namin ni JM, pero kasabay noon ang pagkakaroon ng something special sa amin ni MJ. Nung una ay hindi ko nagustuhan si MJ dahil sa kakulitan niya. Pero ewan ko ba papadudot, hinahanap-hanap ko rin kinalaunan ang kakulitan niya. Pero nagsimula ang spark sa aming dalawa nang minsang mag-text si MJ sa akin na crush daw niya ako. At yun na nga ang simula ng pagpaparamdam niya sa akin. Samantala isang araw ay nag-text sa akin si JM na dadalawin niya ako sa aming bahay. Habang hinihintay ko siya sa bakuran ay isang tawag naman ang aking natanggap mula kay MJ. Kumusta ka na Dali? Bati ni MJ sa napakaswabe niyang boses. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi naman, sagot ko. Okay lang naman ako. May lakad kami ni JM ngayon pero kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Tanong niya sa akin. Oo naman, pwede. Nag-entertain naman ako ng bisita eh. E teka, bakit ka ba pupunta sa bahay ko? Ang sabi ko. Wala lang. Gusto ko lang na dalawin ka. Tapos para manligaw na rin. Diretso niya ang sagot. Manliligaw? Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Nasabi ko na sa iyong may boyfriend ako, hindi ba? Wala akong pakialam kung may boyfriend ka na. Diretsahang sagot ni MJ sa akin. Dali, wala ka namang halaga kay JM eh. Kaya kung ako sa'yo, ako na lang ang ipalit mo sa kanya, ang sabi pa niya. Natahimik ako. Desidido talaga si MJ na makuha ang aking puso. Kung sabagay aaminin kong hindi na rin ako masaya kay JM at pumapasok na talaga sa isipan ko na makipag-break sa kanya. Besides, una ko palang makilala si MJ ay tumibok na ang aking puso. I'm 100% sure na mas better si MJ kesa sa aking present boyfriend na si JM na walang ginawa kundi ang saktan at baliwalain lamang ako. Alam ko may pag-asa ako sa iyo, ang sabi pa ni MJ. Maramdaman mo lang yung pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ako makakalimutan mo si JM. Paniniguro niya sa akin. I love you, Dali. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kilig. I love you ka dyan. Sige na, bye, ingat. Dali? Narinig ko ang boses ni JM sa aking likuran. Namutla ako at pinagpawisan. Hindi ko na malaya na nasa likod ko na pala siya. At sigurado akong narinig niya ang usapan naming dalawa ni MJ. Andiyan ka na pala JM. Bakit hindi ka nagpapasabi? Kunwari nagagalit-galitan na lamang ako. Paano hindi ako magpapasabi? Abala ka sa pakikipaglandian sa kausap mo sa phone.
Galit na wika ng aking boyfriend. Nawala na ako ng ganang umalis. Sabi ko na lang, sabay talikod. Pero pinigilan ako ni JM nang aalis na ako pabalik sa bahay. Nagpapaligaw ka sa iba? Samantalang may boyfriend ka na? Bakit ikaw JM? May girlfriend ka na diba pero nakikipaglandian ka pa rin sa ibang babae. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Paano hindi ako mag-i-entertain ng mandiligaw kung yung boyfriend ko walang ginawa kundi ang saktan, pagsilosin at baliwalain lamang ako? Sa totoo lang JM, punong-puno na ako sa relasyon natin. Sa susunod ayoko malaman ko na nag-i-entertain ka na manliligaw. Kasi kung hindi hindi ko na tinapos ang sasabihin niya. Kung hindi ano, sino ka para pigilan ako? Hamon ko pa sa kanya. Boyfriend mo ako, sigaw ni JM sa akin. Hindi na ngayon, sigaw ko rin sa kanya. Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Anong ibig mo sabihin? Didiretsahin na kita. Kaya ako nakipagkita sa iyo para sabihin sa iyo na gusto ko nang makipag-iwalay. Dagdag ko pa. Hindi dali. Huwag mong gawin to sa akin. Hindi ko kaya. Halos maiyak si JM na mga oras na yon. Buo na ang desisyon ko JM. Wala nang patutunguhan pa itong relasyon natin. Huli kong sabi sa kanya bago ko siya iniwan ng tuluyan. Nung araw na yon Papa Dudut ay tinapos ko na ang lahat sa amin ni JM. Pero syempre ay ayaw ni JM na makipaghiwalay sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang siya at in-entertain ko na lamang ang panliligaw sa akin ni MJ. Doon ay naisipan ko na si MJ ang solusyon para makaganti ako kay JM. Para ma-realize ni JM na nagkamali siya ng sinaktan. Samantala kahit na mahal ko pa ang ex-boyfriend ko ay nahulog din ang loob ko kay MJ. Pero hindi ko muna siya sinagot. Gusto ko kasi na buo na ang nararamdaman ko bago ko bitawan sa kanya ang salitang oo. Pero Papa Dudut, kasabay ng pagmamabutihan namin ni MJ, ay hindi ako tinigilan ni JM. Natatandaan ko pa noon, nasa coffee shop ako naghihintay sa dalawa kong kaibigang sina Gail at Marie, ay hindi ko napansin na nandun din pala si JM at wala akong kamalay-malay na nilapitan niya ako. Dali! Tawag niya sa akin. Napalingon ako at nagulat nang makita ko nga siya sa aking likuran. Pagkatapos ay lumakad ito ng kaunti patungo sa aking harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Aminin kong hindi ako masaya nang makita ko siya ng araw na yon. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Ang sabi ni JM sa akin. Sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Siyempre pumalag ako sa kanyang pagkakahawak. Ano ba, bitawan mo ako? Utos ko sa kanya. Huwag ka mag-iskandalo dito, sabi niya sa akin. Pero desidido akong mag-iskandalo para tigilan niya ako. Mag-iskandalo ako kung hindi mo ako bibitawan sa braso ko. Pagbabanta ko. Agad naman binitawan ni JM ang aking braso. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa labas. Sagot niya. Bakit? Hindi ba pwedeng dito sa loob ng coffee shop? Mataray kong tanong. Masyado bang importante yan para pag-aksayang ko ng panahon? Sa pagkakataong yun ay muli siyang nakiusap sa akin. Dali please, doon tayo sa labas mag-usap, doon tayo sa parking lot. Tahimik doon, walang makakarinig sa atin. Para matapos na ito ay nagpasya na lamang akong sumama kay JM sa labas ng coffee shop. Ano bang pag-uusapan natin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Naiirita kong tanong sa aking ex-boyfriend. Kayo na ba ni MJ? Diretsang tanong niya sa akin. JM, tapos lang lahat sa atin. Kaya kung mag-boyfriend man ako wala ka nang pakialam sa akin. Pagmamatigas ko. Pero wala pang 3 buwan simula nung hindi ko na tinapos pa ang kanyang sasabihin. Teka, huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka sa 3-month rule na yan ha. Naman JM, sa pelikula lang yun. Sa totoong buhay walang ganon. Maya-maya ay nakita kong naiiyak na ang aking ex. Bakit ang dali mo akong ipagpalit sa iba? Hindi ka naging mabuting boyfriend sa akin. Puro sama ng loob lang ang binigay mo sa akin. Ngayong karapatan kong humanap ng pagmamahal sa iba, no?
Sabi ko habang binabaliwala ang pag-iyak niya sa harapan ko. Dali, nasasaktan na ako, pakiusap, tama na. Hindi ko na kaya, ang sabi niya sa akin. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ko. Ano bang gusto mo? Ang makipagbalikan ako sa'yo? Sorry JM, pero hindi na mangyayari yun. Nagmamakawa na ako sa'yo Dali, bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Mahalin mo ulit ako. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita, hindi na kita sasaktan pa. Ang sabi ni JM na nooy lumuhod na sa harapan ko. Nagbuntong hininga na lamang ako. Kahit ano pa kasi ang gawin ni JM ay buo na ang aking desisyon. Hiwalay na kami and there's no turning back. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Aalis na ako. May lakad pa kami ng mga katropa ko. Huwag mo naman sanang sayangin yung pinagsamahan natin. Pahabol ni JM sa akin. Nagpantig naman ang aking tenga sa narinig ko. Huwag mo sabihin sa akin yan kasi una sa lahat, ikaw ang nagsayang ng pinagsamahan natin. Kung hindi mo ako sinaktan noon, edi sana tayo pa rin dalawa. Sana masaya pa rin tayong dalawa, na ibulalas ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko na si JM at dali-dali akong bumalik sa loob ng coffee shop. Pero bago ako tuluyang nakapasok sa loob ay nakarinig ako ng kanyang malakas na pagbabanta. Dali, bumalik ka rito, magpapakamatay ako kapag nawala ka sa akin. Papadudod sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin at isasagot ko habang kaharap ko si JM. Dahil aaminin ko na mahal ko pa rin ang ex-boyfriend ko. Pero nag-decide pa rin ako na magbingi-bingihan sa kanya dahil gusto kong ma-realize ni JM ang pagkakamali niya. Ilang buwan ang lumipas ay naghabol pa rin sa akin si JM hanggang sa isang araw. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Nagsisigaw si JM sa tapat ng aming bahay at buti na lamang at wala ang mga magulang ko noon dahil nasa trabaho. Kasi kung hindi baka kanina pa siyang dinala sa pulis. Dali! Lumabas ka na dyan, kausapin mo naman ako. Narinig kong sigaw ni JM sa labas at tila ba nag-aamok. Para matapos na ang kabaliwan ni JM at dahil sa nakakahiya na rin sa mga kapitbahay kaya nag-decide na lamang akong harapin ang nagwawala kong ex-boyfriend. Ano bang problema mo JM? Sigaw ko sa kanya. Lasing ka pa. Kung hindi ka titigil sa pagwawala mo dito, tatawagin ko yung mga barangay tanod. Pero bago ko pa magawa yun ay bigla na lamang naglabas at nagkasa ng baril si JM. Nasindak ako dahil itinutok niya yon sa akin. Sumama ka sa akin, demand niya. Anong gagawin mo sa akin? JM, ano ba? Huwag mong itutok yan sa akin yung baril mo. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sobrang takot. Tama na ang satsat. Kung ayaw mo masaktan, sumama ka na lang sa akin. Tanging sagot sa akin ni JM. Sabay hablot sa aking braso. Hindi na ako pumalag kasi sobra akong natakot na may hawak siyang kalibre 45 na alam kong pag-aari ng kanyang tatay na isang lisensyadong supplier ng baril. Dinala niya ako sa kanyang tinutuluyang bahay kung saan siya lang ang nakatira. JM, ano bang gagawin mo sa akin? Kung may binabalak kang masama, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Pagmamakaawa ko sa aking ex-boyfriend. Huminga ng malalim si JM. Huwag kang matakot, Dali. Hindi ko kayang saktan ng babaeng mahal ko. Ang sabi niya sa akin. Anong gagawin mo dyan sa baril? Tanong ko. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Nakikiusap ako. Mahalin mo ulit ako. Balikan mo na ako, parang awa mo na, Dali. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Naiiyak pa rin ako sa sobrang takot dahil hawak pa rin niya ang baril. Sorry pero nakamove on na ako sa iyo. Hindi na kita kayang mahalin. Sagot ko habang umiiyak. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo ulit ako? Desperadong tanong niya sa akin. Wala, ang tangi kong nasagot sa kanya. Ikaw ang huling babaeng mamahalin ko. Sabi niya habang tinutok niya sa bandang baba ang dulo ng hawak niyang baril. Napasigaw ako. JM, wag mong gagawin yan, pakiusap. Kung hindi ka na babalik sa akin, mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Pagkatapos noon ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid.
Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong sumabog ang ulo ni JM sa buong sala. Napasigaw ako sa sobrang takot. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang bangungot na yon. Nakaabot ako ng ospital ng nakapa. Magulo ang buhok at namumula ang mga mata sa kakaiyak. Lumipas sa mga araw at nailibing na si JM pero depressed pa rin ako sa mga nangyari to the point na sinisisi ko na ang sarili ko. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako tinigilan ng konsensya ko. Ultimo sa panaginip ko ay nagpapakita sa akin si JM at kinukuha niya ako ilang beses kaya nagpunta na ako noon sa puntod niya at kinausap siya na huwag na muna niya akong kunin. Papa Dudut, 13 years na ang lumipas pero nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin si JM sa tabi ko. Dahil kada may nangyayari sa akin na hindi maganda ay nararamdaman ko ang presensya niya. Para bang inililigtas niya ako sa kapahamakan. Ngayon din ay may asawa na ako sa katauhan ni MJ. Ikinasal kami noong 2011 sa probinsya sa Aringay, La Union. 4 na rin ang anak namin, lahat ay puro lalaki. Maayos naman ang mga trabaho namin at nakapundar na rin kami ng bahay at lupa at isang SUV. Sa kabilang banda, mabuting haligi naman ang tahanan si MJ at nagagampanan naman niya ang tungkulin niya sa akin bilang asawa. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Heto lamang ang ibabahagi ko sa inyo. Sana'y mabasa niyo ito at maraming salamat and God bless sa inyong number 1 na programa, mapa YouTube man o Spotify at maging sa radyo. Lubos na nagpapasalamat, Dolly. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Dolly. Naging tapat naman siya kay JM at minahal naman niya ito. Ngunit pinabayaan ito ni JM at sa halip ay ng babae pa rin siya. Sinaktan at binaliwala lamang ang lahat ng mga efforts ng kanyang girlfriend sa kanya. Lahat ng tao ay marunong ding masaktan at sumuko kapag sobra na. Kaya hindi natin masisisi si Dolly kung maghanap po siya ng pagmamahal sa iba. Pero nung nawala na ang pagmamahal ni Dolly ay siya namang pagsisisi ni JM. Kung nasaktan man siya at iniwan ng girlfriend niya, maaaring tadhana po ang gumawa ng paraan para magkahiwalay na sila. Nakakalungkot nga lang na nauwi sa pagkamatay ang pagsisisi ni JM. Pero liwanagin natin ha, hindi yung kasalanan ni Dolly. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, walang iba kundi ang sitwasyon at mga naging desisyon ng bawat isa sa ating kwento. Mga kaibigan, palagi nating tatandaan na bago ka gumawa ng kalokohan sa taong mahal mo, isipin mo muna kung kaya mo siyang mawala sa iyo para hindi ka magsisi sa huli. Huwag kalimutan na hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Likewise, ito pong aming isa pang channel na Gian Gianna Vlogs. Sana po ay hanapin po ninyo at itry nyo pong manood ng aming weekly family vlogs para maging updated po kayo sa aming mga kambal at syempre sa aming pong personal na YouTube channel. Maraming salamat po sa mga subscribers namin dito sa Papa Dudut at sa iba pa naming mga channels.